Paano gumawa ng fish pan kahit konti lang ang iyong puhunan? Yon, what's up mga kasama? Sama-sama tayo, Juber Espiritu nga pala, isang proud farmer. Kung gusto mo magkaroon ng fish pan kahit konti lang ang puhunan, tapusin mo ang video na to dahil ito ay makakatulong sa'yo. Pero bago yan, eto muna yung kwento. Ang dami kong pinagsisihan sa buhay ko dahil ikinakahiya ko kung anong meron ako. Nagsimula ito nung nag-second year high school ako sa Tacloban, Leyte. Everyday, nag-iigib kami ng tubig para magamit namin sa pang-araw-araw. Pero dahil nga nahihiya ako na pwede akong makita ng aking mga klase, ang ginagawa kong teknik, kapag umaga ako nag-iigib ay inaagahan ko. Pero kapag hapon ako nag-iigib, ay ginagawa ko itong gabi. Kaya palaging galit ang mama ko. At nung nag-third year high school ako, lumipat kami sa Davao City. At meron kaming service na motor noon na parang DT. Nilalagyan siya ng tuti na hinahalo sa gasolina. Kaya ang resulta, naglalabas ito ng makapal na usok sa tambutso na para bang may dumadaan na nag-iinsenso. At dahil nga nahihiya ako, iniiwan ko ang aking motorseklo 1 kilometro pa ang layo papunta sa paaralan namin. Kaya ang ending, palaging kaming late sa klase. At ito pa yung isang ikinakahiya ko nung ako ay bata-bata pa. Dahil nga ang papa ko ay isang jeepney driver, at sa tuwing Sabado at Linggo ay tumutulong kami para ikamada yung mga karga niya. At dahil nga nahihiya ako, binibilisan ko ang pagkarga at pagdiskarga ng mga ito. Kaya ang resulta, mali-mali ang pagkakasunod-sunod nito. Mga kasama, yun yung mga bagay na nangyari sa atin noon. At ngayon, habang binabaybay natin ang pagninegosyo, nare-realize natin na wala naman talagang pakialam ang ibang tao sa buhay natin. Tayo lang din mismo ang nag-iisip ng mga walang katuturang bagay na siyang humahad lang sa atin para gumawa ng may makabuluhang bagay. Kaya ikaw ngayong kasama, kung nag-iisip ka kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa'yo, ako na mismo ang nagsasabing wala silang pakialam sa'yo. Kasi busy din sila na gumawa ng sarili nilang kwento sa mundong ito. At ito ang isang paraan para gumawa ng fish pan kahit konti lang ang iyong puhunan. Ito ay ang manghiram o manghingi teknik. Kagaya sa ginagamit naming sako, ito ay hiningi lang namin kay Tito. At ang lupa ay hiniram ko lang sa aking mga manugang. Alam niyo mga kasama, dahil nga ang farming business ay walang kasiguraduhan, mas mainam na huwag kayong maglalabas ng malaking halaga. Kasi ang mahalaga lang naman talaga pagdating sa farming is makapag-execute kayo o makapagsimula kayo para malaman nyo kung para nga ba sa inyo ang pagpa-farming. Ang pinupunto ko lang mga kasama ay kung madapa ka man sa pagsasaka, ay makakabangon ka kasi wala ka nilabas na malaking halaga. At pwede kang sumubok sa iba't ibang bagay hanggang makita mo ang bagay na para sa'yo. At ito ang isang paraan para gumawa ng fish pan kahit konti lang ang iyong puhunan. Ito ay ang pakyawan teknik. Kung kaya mong gumawa ng fish pan ng ikaw lang mag-isa, pakyawin mo na para malaman mo ang kalidad ng inyong ginagawang proyekto. Di bali ng matagal matapos basta maayos. Pero kung ikaw ay may trabaho, pwede mo ipagawa sa iba ng pakyawan, hindi arawan. Mga kasama, hindi po pagandahan ang paggawa ng fish pan. Ang mahalaga ay meron lang ito magandang drainage, mai-stock yung tubig, at syempre hindi lumabas ang ating mga alagang isda. At ito ang isang paraan para gumawa ng fish pan kahit konti lang ang iyong puhunan. Ito ay ang kung anong meron teknik. Kung meron kayong bakanting lupa, pukayin nyo. Kung meron kayong bakanting kulungan ng hayop, gamitin nyo. Ang pinupunto ko lang mga kasama is kung anong meron kayo, gamitin nyo. At simulan nyo po ngayon, hindi bukas, hindi makalawa, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon mga kasama. Kasi naniniwala ako kung hindi mo susubukan, wala ka hong matututunan. Mga kasama, ginawa ko ang video na to para sama-sama tayo mag-execute at magsimula ng gusto nating gawin sa buhay. At huwag po tayong mahiya kung anong meron tayo ngayon. Ang mahalaga makapagsimula ka dahil posible kang kumita sa pagsasaka. Yun lang mga kasama, sana makatulong.